Yes! Welcome sa isa na namang episode ng Balls Deep Podcast episode 15. 14 13, 14, 15 episode 15 ng How Deep Can You Get? Balls Deep. Damn! R&B. Damn! Daw po. Kasama natin ngayon si Mimi. How do I pronounce it? Oh, nag-rebrand na ako eh. It's Mimi Buway. Buway? Yeah. Ano Buway. Buway. It's my mother's maiden name. Uy, ang ganda. French? Mimi Buway. Yeah. Pero Parang Filipino. French. Yeah. Mimi Buway. Pero ang apelido mo talaga is? Caranza. Caranza. Yes. Yung Mimi ba, totoong name mo yan o Hindi. screen name? Ano bawal lang? ba sabihin yan? Misha. Yung real name ko, ay hindi, bawal ko sabihin. Michelle. Bawal Sorry. sabihin daw. Bawal Pero sabihin. yes, I got Mimi sa favorite kong musical, yung Rent. Rent the musical. Yeah. So napanood mo yung Rent ni Andrew Garfield? Rent ni Andrew Garfield? Oo. Hindi Diba na. meron Yung siya? original Yung Tick, Tick, video. Boom, Tick, Tick, Ah, Boom. Tick Tick Boom. Oh, yeah. Oh. Rent yun, di ba? Oh. Yes. Solid, yes, solid. yes. Nice. Si Mimi. Solid. Si Mimi, para sa mga viewers natin at listeners natin, ay isang singer. Ikaw. Composer. Singer-songwriter. Ikaw kasi alam ko may iba ka pang ginagawa eh. Singer-songwriter. Singer-songwriter. Sobrang galing nito. Saan ka nila mapapakinggan? If gusto ka nila pakinggan. Spotify? Oh, yes. Plug mo na. Spotify. Oh, plug mo na. You can listen to my music on Spotify. Just look up MI space MI. Solid. Okay, may space. Yeah. Mimi. Dami na kasing Mimi. Oo nga eh. Oo. Buti hindi mo naisipang yung kasunod mo. Lagi kayo lahat na lang. Alam mo lahat na lang pag may mga namimita ko na kunwari sa mga gigs na, syempre may mga may kilala kang bagong tao. Parang tatanungin sa'yo, ano pong name nyo? Sige, Mimi. Mimi, yeah. Tas naiinis ka? Hindi naman. I mean, at least, di ba? Oo, At least. solid. Yes. Ilang years mo na ito ginagawa? Music. As full-time. As full-time. Full-time. Since 2021. Nice. Oo. Pero before that, Before ano to, nag-aaral that, ka pa ba before that? hindi kasi ako nag-college. Nag-theater muna ako nung simula nung high school Damn. ko. Tapos, Teatro ni Juan yung tawag. It's a non-profit organization. So, ayun. I did that for a couple years. And then, after nun, parang naki-years na ako kung anong kinds of art pa yung pwede kong ma-explore outside of that. Ganon. So, tinry ko munang mag-photography, tinry kong mag-model. And then, sa photography ko na-discover yung music actually. Kasi, natuwa ako mag-take ng photos for bands. Parang I did that for quite Sa mga a gig bit. to? Yeah. Ano? Sa mga gig, parang, tas ganun din ako nakapag-connect with artists. Kasi syempre, send me yung photos nila. Tapos, makapag-connect ka, makakakwento mo na onte. And then, Ano yun, tinatanong mo sila, ano masasuggest mo para maabot ko yung range ng I Will Always Love You? Pero, Ito po yung picture nyo. Nga pala, kailan po pwede pumasok sa inyo? nga pala, kailan ko may next session kayo? kailan pa ako nga, no? Ayun, tapos, nung may isang gig no, naalala ko pinapanood ko, actually, ang funny to kasi nang na-realize ko to, pinapanood ko pa yung banda nung ex ko. Sila yung pinapanood ko. So, nagpo-photo ako sa kanila, and then, pinapanood ko sila, tapos naisip ko parang, shit, parang ang sarap ng Yeah. pakiramdam. Ano kaya Sino yung yung pakiramdam nun? Hindi. Ay, okay. Sabi ko, parang Akala ko may masarap. saya, nakikita ko sila, sobrang na-enjoy nila yung sarili nila habang ginagawa nila. Ano kayang feeling nun? Gusto ko maramdaman yun. So that's when I started getting into it na nakikinig na ako ng music na hindi theater songs, gano'n. Parang outside of that na, nag-explore Gets. na ako simula ako sa folk, gano'n. Yung style mo ngayon, feeling mo ba yan na yung style mo talaga ever since? Na natutulog lang siya? I don't wanna say kasi na ito na yun. Kasi I feel like marami pa akong pwedeng makilalang parts of me. Speaking Parang, of style, ano ganun. yung current styles mo? Current style, R&B, soul, pop. Dun. And Ganun. yun talaga yung mostly pinapakinggan mo? Oo eh. Oo. I mean, I listen naman to all genres. Parang wala akong ayaw. Pero parang mas yun yung, alam mo yung kapag nakikinig ka ng music, diba yung body natin? Yes. It's, most of it is water. Yes. So, Ako, hindi ko nararamdaman alam. natin yung Vibrations. nararamdaman natin yung vibration ng music. Tama. And Ako so water far, tsaka coffee eh. yeah, actually same.
So, nararamdaman natin yung vibration of music. Tapos, may certain type of music that resonates with us the most. And so far right now, with who I am, yung nag-resonate is soul, R&B. Neo soul actually. Yes. Neo Damn, soul. Neo Soul. Sarap ng mga Neo Soul Aretha eh. Franklin. Oh. Ayun. So, Erykah Badu. talking about ex kanina and who you are now. Oh. Para ka bang Taylor Swift na sinusulatan mo yung ex mo ng song about them, tapos todo parinig ganun. Nagawa ko na siya. I don't wanna be Anong kanta? Actually, nasa Para mapakinggan ko Spotify. mamaya. Anong title ng kantang to? Nasa Pakinggan nyo lahat Spotify. para ano, pakinggan nyo lahat para Ang title ba ng kantang to, Putang Ina Mo? Actually, may ganon. May ganon ah. Meron. Neo Soul eh, no? Meron talaga. Ina mo, gago ka. Sorry. Yeah. Pero ang tawag dito, speaking of din, nakilala ko si Mimi dahil nga din sa ex niya. Okay. Oo, dahil din doon. Pero Ano, konti. eto, Alam, may ibang no shit to, hindi ko lang to sinasabi dahil katabi kita. Pero yung experience ko with you guys is one of the most enlightening moments for me. Kasi ang ginawa namin na to, nakita kami, na kaninong bahay nga ulit to? Kaila Clark. Kaila Clark. Yeah. Pangalan niya Clark. Musician din siya. Keyboards ba? Tama ba? Yeah. Keyboard Guitar siya. din. Nag-rap siya. Basta lahat, kung ano-anong, lahat sila. Basta friends, yung group circle nila. Lahat sila mga singers, mga musicians. Talented. Ako lang yung sumasayaw. Itong night na Totoo, yan. nung gabing yun. So, nung Yeah. nagsa-session sila, sumayaw ka? Oo, wait lang. Di pa ako. Sige. Ito na. Ikikwento ko. Tuloy ako. Ikikwento ko, pre. Ito na, nakita kami sa isang bahay. In-invite ako ng ex niya. Sabi niya, punta ka ganyan, session lang tayo, makikinig lang tayo music. Tapos, basta, ito yung mga panahon na ang alam ko nito kaka-break up ko lang yata or something. Or hindi ko alam. Basta parang, Oh, damn. yung mga Gawin panahon na to. So kahit kung kani-kanino ako sumasama talaga. So, nung nandun na kami sa bahay, eto na, lahat sila. Set up na ng mga gitara, kung ano man, kung anong mga music instruments na nandun. Tapos random lang, kung tayong mga dancers, yung sessions natin is patugtog ka lang, pasok kung sinong gustong pumasok, ganoon lang din sa kanila. Talaga? Oh, as in, nag-start tumugtog yung isa, tatapusin niya yung kanta niya, tapos biglang tutugtog yung isa, tapos yung isa, gusto ko mag-keyboard, keyboard siya. Tapos, nasa isang parang yung room kasi na yun, nung bahay ni Clark, para siyang black box. As in, madilim talaga. So, para akong nanonood ng intimate na gig. Tas dahil dahil sila yung magkakaibigan, ako yung audience nilang Para lahat. sa'yo lang Yung show na yung gabing yun, para sa akin yun. Tapos parang, takin na gagawin, lulupit nitong mga taong to, grabe. Tapos, tas nilupitan niya rin. Mas malupit ka pala. Nilupitan hindi naman. Kasi, with that much talent in the room, hindi pwedeng hindi ako madala eh. Oo eh. So parang, nakalimutan ko kung ba't na ako sumayaw, pero parang binubuyo nila ako na, oh, ikaw naman, ganyan, bro. Tapos sumayaw ako. Tapos parang, in a way, I feel like, di ko alam kung gano'n din na experience nyo, pero I feel like nung sumasayaw ako, sila rin, dahil first time nila ako nakita, sila rin yung parang amazing, parang, oh, what the fuck, pwede pala yun. Tapos meron kaming moment, kalagitnaan nung gabi, na yung ex niya sumasayaw na rin, sila sumasayaw na rin. Tapos parang, di, ganito lang din yan. Wala lang, ang cool lang na, basta isa yun sa mga moments na hindi ko makakalimutan. Yeah. Sobrang, kung normal yun na night for you guys, sa akin sobrang magical na night nun para sa akin. Na talagang, na-realize ko na there's so much art out there, bukod sa kung ano yung tayo sa dance community. Sila rin may ganun din sila. Tapos parang na-realize ko na, kailangan mo din talaga i-feed yung art mo in a different type of art. I think that's Yes. what makes it more magical. Totoo. Dahil hindi siya normal night for you, parang iba yung impact ng experience. Galing. Tapos parang, sabi ko nga, nung pag-uwi ko, parang dapat nagbayad yata ako doon. Parang ganun pa. Kasi yung mga kinakanta nila, Same, original bro. songs nila. Good. As in, yung iba freestyle lang, gagawa lang ng melody, tapos biglang magja-jam lang yung isa with the electric guitars. Parang, puta, ano to? Ano nangyayari dito? May tickets mo ba dun sa show na yan? Pwede ba sumali sa job na yan? Grabe, pero Pwede yun. ba ako mag-organize, mag-host ng job? Oo. Sobrang saya. Tapos yun, doon ko nakilala si Mimi. And also sa mga gigs, kasi si Jarlo Base. Si Shoutout Dane. sa'yo. Shoutout Dane. Shoutout Dapat Jarlo. guest din to, kaso busy na siya sa
nasa TV na siya eh. Mahirap Oo, eh. talaga pag sumisikat yung Mahirap mga pag tao. artista na. Ayan, also known as Dane Hipolito, UPips kasi siya dati. Sumasayaw din si Jarlo dati. Yun, nakikita ko si Mimi sa mga gigs, yan. Solid, galing. Kaya yun. Ang tanong ko din ng isa, paano, pag nagsusulat ka ba ng songs, usually, paano mo siya sinisimulan? Kasi sa aming mga dancers, usually, pag may gusto na kaming music, madali lang for us gumawa kasi yung library ng music nandyan na eh. Yes. So pipili na lang kami. Ikaw, paano ka nagsa-start? Like, dapat ba ito yung melody niya? Or dapat ba may nasulat or may nasulat ka na prior, tapos tsaka mo iisipan ng tono? Paano ba siya? Gets. Okay. So, yung usual kasi sa akin, it usually starts from a feeling. Parang, kunwari something happens to me na sobrang na-impact ako emotionally nung experience na yun. Most of the time, I have no way to cope dun sa nararamdaman ko. So, the way of coping for me is to write about it. So, in terms of the process, kumari, I have that emotion or I have these feelings about this certain experience. I then write all of my thoughts. As in, I allow na hindi myself... pa song form. Not song form, no filters. Kung ano lang, in all honesty, kung ano yung gusto ko sabihin about this. I always try to go into it with the intention na kapag sinusulat ko to, dapat hindi ako mahiyang sabihin yung mga bagay na I think would sound crazy Yes, to a person, if another person is Yes, hearing it. dapat very gets. Parang kung ano yung talagang nararamdaman ko yung sasabihin ko. Kasi parang doon ko malalabas yung kung ano talaga yung truth ko eh. It doesn't need to be right for everyone else. It just needs to be true. Parang ganon. So, isusulat ko muna lahat and then after nun, I'll ask myself kung ano ba yung gusto kong sabihin through the song. Kung ano, how do I want to affect another person through the song. And then, doon na nabubuo yung intention of how I go about writing the whole thing. Parang may flow na siya. Gets. Pero yung mga, yung tone, yung key, paano yun? Yung melody kasi for me, I have producers kasi that help me and musicians. Kasi I'm not that literate with playing. I can play pero super basic lang ako with instruments. So parang sometimes may mga ibabatong beats yung friends, ganyan, or music already. And then, if wala naman, I sometimes just record it. I record the vocals on my own. And then I try not to predict what's gonna come out of me. I just focus on what I want to say and how it feels. And then it just comes out. And then I do it a couple times. I try it a couple times. And then I just choose what feels the most. When I sing it and when I hear it, which one of these makes me feel the most connected to that Yes. experience. Parang ganun. Galing. May sense naman. Speaking of elements of music, ano yung you can't live without pagka gumagawa ka ng kanta? Like, as in, hindi pwedeng ma-miss out ng kanta mo na dapat sobrang ganda ng... Truth. Siyempre, kanta nga yun. Pero yun, sa pag-compose ng music, ano yung pinaka hindi pwedeng mawala sa elements? Honesty. Oo. Honesty. Damn. Honestly, Oo nga, no? Feeling ko din kasi- sa dance din. Emotions ganun. talaga. Yeah. Mm. It's kasi ano eh, parang sa experience ko kasi, yung mga pieces of art that impacted me the most, are the pieces of, are the artworks that made me feel an intense emotion. Or like, allowed me to feel emotion. So parang, yun na lang yung mindset ko whenever I would create something, na if I feel it, the people who will see it will feel it also. Kasi for me, my music is about sharing an experience or allowing another person to experience what I experienced. Yes. Nang safer sila, parang ganun. Yeah. Galing. Para sa mga hindi rin nakakaalam, si Mimi is taking dance classes din. Talaga? Nagtitake siya. Yes. Ay, actually, Kailan mo na yung Sa'yo? urge? Yung Hindi, urge hindi, to hindi. start. Takot ako kay Jobert. Mga ganun. Final Hindi boss, pa, final oh my boss. gosh, oh my gosh. Sihan mo lang kay This Jobert, year lang. hamonin ka niya. This year lang actually. Kasi, for a little background lang on what's been happening to me, I'm a... Kasi, so I've been dealing with a lot of things mentally. Kaya rin ako actually, I moved to Baguio earlier this year. So I could, find myself again and all that stuff. And then, what I noticed is that having that experience took that sense of autonomy from me with my body. Na parang I feel so disconnected with myself
for a good part of the past 2 years. So parang nung parang dumating na ako sa point ng healing ko na feeling ko ready na ako mag-connect with my body again. That's when I keep seeing my friends going to dance classes. For some reason, yung algorithm ko puro dancers. Yes, Tapos sabi ko parang, baka it's time to go back. So parang tinry ko lang, sino pa first class ko? Parang sa TPM yata yung... Talaga? TPM actually, agad, kay oh. Coach Reflex yung... Oh, Yung basics and foundations na Talaga? unang na-attend ko doon. Oh. Yeah. Actually, ang swerte ko na siya yung una kasi ang bait na. Jess, Oo. Jessie, Naalala mo ba siya? Nag-class daw siya sa'yo. Wala kasi hair ko Oo. doon eh. Ah, okay. first class daw niya sa'yo sa TPM. Saan? Sa TPM? TPM? Yes. Basta Anong basics and tinuro ko? Taquiz pa eh. Taquiz pa. Yung Tapos ano, tuloy sa- if I remember it correctly, yung recognizing how the parts of your body can, yung edge, kung ano pa yung pwedeng puntahan ng body parts mo. Parang ganun. Wow! Parang yung Parang amazing. workshop mo, yung movement. Yeah. Tapos yun, Cool. yun. Yeah. Sana na-enjoy mo. Yes, sobra. Kunento ko yun sa friends ko after. Paturo ko man. Nagmamabi din siya eh. Kasi sa gitna ko. Oo, di ba? Nagmabi ka na. Tinry ko lang once, namatay ako. Ang hirap. Pero, Fun question, no? What I'm sure lahat ng musicians or singers have this. What's a song na parang that made you parang that song is the right direction and genre for me to parang pursue. Parang ganun. Kasi Oh. siguro in context, ano ako eh, video kay singer at heart. Pero super dami kong genres na gusto. So parang if magiging quote-unquote singer ako, I don't know where I would go. So parang ano yung for you, yung song na parang, parang gano'n. Parang si Jobert, yung style niya, nahanap niya in kung saan man niya nahanap. Actually, hindi ko alam. Nag-iimbento ka na naman. Choreography, di ba? Ganon. Or yeah. End na nga natin to. Hindi, pero yun. Answer his question. Ganon. So, na-discover ko kasi yun when I went through my first trip. Yeah, the happy Oh! Yes. Oo. Allegedly! Yes. So, nag-trip First lang. trip. Yes. Yes. Nag-trip lang kami. Road trip. Food trip. Road trip. So, nag-trip kami, and then, music trip kasi yung gusto ko, pag ganun. So, maraming plans, and then, nagpa-play lang ako ng mga NPR Tiny Desk. Damn, oh. Basta lahat ng Maraming R&B plants. soul, yes. So, nasa Botanical Garden kayo nito. Airbnb na sobrang daming, sobrang daming plans sa loob. Na-fake pa nga yata yung iba, pero buwan-buhay eh. So, buwan-buhay eh. Anyway, tapos biglang nag-play yung NPR ni Ravina. And Ravina. Ravina. Double E. Hindi. Si Ravina. So, si Ravina, ano kasi siya, super... Sorry, ilalabas ko lang to kasi baka makalimutan. sige, go. Ravina, mga kalaban ng Mulawin. Anyway. Okay, sige. Anyway, go. Sorry. So, yun yung music niya kasi is about healing. Basta yun yung general topic ng music niya, healing. And then, the way she wrote her songs were so calming. Pero ang sexy din. Tapos, ang sarap ng groove. Tapos, yung naituro sa akin yun, parang, damn, she speaks about all my fears. But I can listen to it and experience all of my fears nang hindi ko nararamdaman yung takot. Gets. So, in a way, it's a healing experience. So, para for me. kanyang ginaganyan. Oh, parang ni Hele, kahit yung mga sinasabi niya, parang hindi ako ready marinig to. Parang gets, set. gets. Pero, I feel safe for some reason. And then, doon nag-click sa akin na, maybe this is the perfect genre for me to be able to express the things na maybe other people need to hear. Kasi a lot of the things I write about are things that are very difficult for me to talk about. But for some reason, kasi mas madali siyang lumabas sa akin kapag sa music ko siya nilalabas eh. So, yun. Yes. Gets. Yun. Nasagot naman feeling ko nasagot naman. Hindi natin alam, may kausap siya buong time sumasagot siya. Pero sige, thank you for that question. Oh, yeah. Going back dun sa
sa Sorry, tumawag Lala Move. dun sa creative process ng na in-explain mo kanina, yung how did you come up with that? Like personal ba yun na parang process mo, or is it like something na natutunan mo from a formal education ganyan, or from your theater days na parang how did you get into that formal process, parang ganun? Yung style, kumbaga the way I write, Yeah, and how you write, how you create your music na in general. I think it was more of a personal experience. Kasi, iba kasi yung formula ng theater when I was still doing music there. Kasi it's more of, nagpa-follow ako ng, yung kumbaga yung process kasi namin before is, may script na, and then the director has notes on how they want things to sound, all that stuff. And then I just follow that structure. So it's more of me committing to what the material needs. Yes, It's I guess there's still some sort of self-expression there, but it's still following yung structure siya, ng structure siya. guided Yes. yung ano eh. Exactly. Hindi siya pure, yes. So parang na-discover ko lang talaga yung process that feels most right for me when I started doing my own stuff na syempre of course less limitations Yeah. pag sarili mong music eh. Yeah. So yung theater days mo, ano yun? Siyempre, kumakanta ka na dapat nun. Yeah. So, ibig sabihin, before pa theater days, kumakanta ka na talaga. Oh, since So, yung kanta mo dito. talagang very theatrical. Yung malakas, yung gano'n. Ay, hindi. Ay, nung nag-theater ako, kasi yung training parang Oo, ganun. wala eh, atang yung mic sila sa training eh. Oo, Parang wala. ganun. Oo, Wala may boss talaga. Kaya Yeah. Pwede project ano na din, project. yung movement mo rin noon talagang mas malaki. Oo, kailangan. Parang ilang pinaka-overused na word yata na nag-theater ako, edge! Ano ibig sabihin? Ah, edge, kailangan edge, edge yung abutin mo. movement. Like kung Pinaka pag ganyan, di reach, pwede ka yung dapat na reach ganun. talaga. Yung pinaka-dulo ng pwede mong mai. Paano yung reach? Ganun. Hindi, dito sa mga gigs, may tanong ako sa mga about Okay. sa mga gigs. Anong pinaka worst gig encounter mo? Meron bang nang heckle sa'yo? Like, syempre sa mga gigs may mga nagiinom, gano'n. Hindi mo Oh. ganun eh. May mga gumaganon ba? Ano, it's... Parang, kantayin mo naman yung Evanescence naman, Evanescence, gano'n. MYMP, MYMP ka Wala naman. kaming make your mama ganon. proud. Talaga. May iwasan. Pero syempre kailangan, parang marunong na rin kasi akong humindi. Parang, lalo na kapag yung, well actually ngayon kasi, medyo hindi na ako tumatanggap sa mga spots na yung Sketchy crazy yung spots. inuman. Oo. Oo, kasi mag-isa lang ako, madalas actually, mag-isa lang ako. So parang for my safety din, pinipili ko na yung vibe ng venue na I play at. Gets. Parang gano'n. Oo. Pero oo, may experience ako sa ganun. Parang last week lang may experience ako Ano? sa... Paano? Anong ginawa? Ano siya, parang... Talaga? Oo, Yun. grabe, hindi talaga. Wait, di ba ang gig sa stage ka? Oo, Naka-stage hindi, ka? pero Hindi ka syempre pagbaba. after eh. Pagbaba. After, kakausapin ka nila. Ah. Tapos syempre lasing. Oo. Tapos, Kaya mo, sawa mo si Jobert, nangahampas yan ng bote sa mukha. Oo. Ito yung bodyguard. oo. As in, hindi pa ganun ha. Pag ganun talaga sa mukha. Sa Hindi pa ganun talaga sa ilong. Pero then, may Malutong ganun yan. talaga. Oo. Pero pag ganun ba, usually, yung nag-invite sa'yo sa gig, tapos nangyari yun, pwede mo yung ireklamo dun sa nag-invite sa'yo Oo sa nga. gig, tapos Sa sila yung producer ng gagawa gig, ng ganun. something. Oo naman, syempre i-rex. Pero yung kumari, yung sa last time kasi siya mismo yung nag-hire sa akin. Oh, Siya yung gumawa. Oo. Puta So, gag. pwede parang- mo bang sabihin kung anong brand to? Or ano? Hindi naman. Ano siya, personal client siya eh. Pero kumbaga, kinausap ko naman na. Pag ganun, kinakausap ko lang Oo. ng direkta. Like, I let them know of what happened. Pero kasi I'm not the type to let it go Oo. far. Kasi dapat. it's stressful Oo. for me. Dinidiretso mo na? Dinidiretso ko lang. Parang message ko nakausap ko na ito nangyari, ganyan. Oo. So, Tapos, yun. ano naman sila? Like, Oo, parang nakikipag-usap naman na maayos. Parang ako kasi ayoko nang palakihin. Parang as long as I get a proper apology from you, parang okay na ako. pero hassle. Hassle pa Most din likely, yan. di ka Hassle na talaga. uulit dun, no? Oh, hindi na. Hindi talaga. Kasi syempre, may trauma involved dun eh. Like, Oo, especially yeah. with my history na Frequent yun. hindi naman. Super thank you sa Thank you, universe Lord. at hindi siya common. Pero of course, it happens. Hindi siya may iwasan. Kailangan lang medyo may pangil ka eh. Pag, Oo naman din. Oo, lalo na pag- Kinakagat mo? parang gusto nila yun eh. Ayun, oo. After ng mga set, My bad. no? After ng My mga bad. set, okay, that's my Mali. set. Kaya ganun siya. Like the tiger style. So yung mga lalaki mo off na, shit, parang siyang pusa, gano'n. Oo. Yeah, oo. Isa pang tanong, kasi Okay. usually sa mga kami, sa mga dance classes, yung gig sa amin para siyang pop-up class sa mga studios. Yeah. Ang ganun din ba 'yon? Yung kunyari ako bar ko to.
invite kita for a gig. So yung bayad ko ba sa'yo for this day lang? Or is it like, kunyari, tutugtog ka dito for 1 month. Ganun. Every Thursday, 1 month. Ganyan. Depende. May ganun. May Depende mga sa'yo. setup na, kunwari, may fixed na, kunwari, all Thursdays of this month, sa amin ka, this is your pay. Parang ganun. Pero, I try not to do that. Kasi, I like exploring other Oo. spots. Tsaka, syempre, iba-ibang kinds of clientele yung mamimit mo. Depende sa spot na tinutugtugan mo. So, parang, pero most of the time, ganun. Kung, kunwari, for this day lang, kunwari, 2 sets, 45 minutes, ito yung pay. Parang, actually, most of the time, ako yung nagpa-present ng rates sa kanila. May fixed rates ako. Nami-meet naman nila. Most of the time, yeah. Syempre, pag friends, may Oo. presyong So, tropa tayo. speaking of rates, no, gaano ka-struggle yung una mong rates nung nagsa-start ka ng Oo nga, 2021? paano pala yun? Oh my gosh. Siguro yung TF ko na parang 2K, 2.5 for Uy, mataas a na night. yun, no? Dahil hindi ka maabot ng ganun. Dancer kasi Nung tayo. Nung una mo? Oo. Parang 300 lang, no? Hindi naman, Utang grabe ka naman. naman. 1,000, Hindi naman ako 1,000. sa court nagtuturo, grabe. So sinasabi mo, de joke. Hindi. Siguro, na-throw out ako dun Trap siguro ka, siguro 5 to 800. Okay na. At least minimum. Oo. At least mapalo ka ng minimum wage. Pero Pero malayo lugi sa ka pa din Dubai. kasi may transpo ka pa din eh. Ako kasi, yung thinking ko dati, hindi ko na sinasama sa bawas ng TF ko yung transpo. Oo. So parang iniisip ko talaga na yung transpo ko, ano talaga to, bawas na talaga. Investment mo Ay, rin Oo, sa bawas na gagawin. talaga siya, Okay, ganun. okay. Oo. Gets. Oo. Nasa break-even days ka pa nun eh. Oo, Yung gig parang, to hindi, oo, break-even totoo. yung mga- At saka yung ano mo, tawag dito, yung presensya mo sa SOCMED, sa community na parang, okay, active siya magturo, ganyan. yeah. Ganun din ba sa gigs? Parang, may mga times ba na, hindi, okay lang kahit parang 1.5, 2K lang, basta, I can promote myself out there. Ganun. Oo, siguro I look at some factors. Like, kung ang offer lang nila, 2K lang. Kapag nakita ko na yung establishment naman nila is, I get access to people who can hire me for more gigs. Yung may network. Yes, Rapport. kung may network siya, palag. 2K Alam mo pero yun, sa MOA, palag. ganun. Oo, di ba? Oo. 2K pero sa MOA, mga ilang taong mga Pero sa Coral Gate lang. So, Gets? Ganun. Anong pinaka, anong term to? Anong pinaka-unusual gig na napag-gigan mo? Na hindi restaurant, kunyari debu, ganyan. sa Culinary ulit. cementerio. Pangyayari at tumutugtog ng manok and Cementerio. Talaga? Legit? Talaga? Oo, sa yun, I forgot yung name ng cementerio, basta Bougie Cemetery siya. Tapos, as in, yung mga families may patent sila, di ba? Alam ko na to. Sa Heritage. Oo, sa Heritage, sa 3-day gig Andun siya. ata ako nun. Talaga? Okay, siya yung nag-hire sa'yo eh. Mini? Tumugtog ka nga dito sa Heritage. Tapos parang tinanong ko, anong songs po yung kailangan kong tugtugin? Pampatay po ba? Ganon. Yeah, Baka pero bawal yung alive mga- songs, Oo. alive. Oo. Kita! Diba dapat nga alive songs eh. Ay, staying alive. Come alive. Buhay na Oo. Tapos gusto nila mga upbeat talaga na dance songs, party songs. Ayos ah. Kaya, ayun, Bakit ganun daw? parang, In-explain ba? Hindi kasi naman. parang it's celebrating life. Parang Not yung mourning the death. yung Yeah. sa mga Mexican. Oo. Oo. Day of the Dead. mga ganun. Skull Day candy, of the Dead. ganyan. Oo. Nakakatawa lang kasi minsan may mga dumadaan. Tapos syempre hindi naman lahat Di gusto nila ng gets, music. oo. Tapos may mga dumadaang matanda parang, Oo. Ba May yun? mga Bakit may buwibisita sa nagaganyan ibang dito? ano nila eh. Sa Oo. sarili nila. Talaga, ironic, matatanda pa yung gumagano ha. Oo Eh nga, sila na eh. yung susunod doon. Gago. Joke lang. Joke! Ironic nga, matatanda yung Oo, nilalab sila ngayon next, di ba? Tapos, nasa tayo after nun? Oo. Pero buti napapayag ka nila sa ganun na. oo naman, okay lang naman sa Kasi akin. good pay. May Oo, yaman good. kasi yung mga yung pre. Sarap ng Kasi bayan. sa Heritage, mahirap ka kapag hindi nakamusuleyo yung patay mo. At saka yung mga audience literal patay na patay talaga sa kanya. Oo. Breathtaking. Oo. Breathtaking performance. Oo. Breathtaking pero nabubulok. Oo. De, pero yun, speaking of gig pa, di ba? Meron ka bang dream na gig mo na as in, puta pag naabot ko to, okay na. I can retire. Oo nga. Oo nga, no? Or kunyari, kahit hindi gig, kunyari, may isang song ka nag-viral. Tapos,
iha-hire ka na lang para i-perform yung isang kanta na yun. Forever. May times na ganun. May mga May times na nalalaos, ganun. may nalalaos tapos Pero feeling ko papag-perform as ka lang a creative, for a viral ano. Greedy tayong mga creative people eh. Gusto natin pag narating na natin yung... Then paano kung nalaos ka bigla pero may mga fans ka pa din na Mga one-hit fine. wonders, mga ganun. Oo, one-hit wonders. Kunyari, si Carly Rae Jepsen, Parang I'm Teach Me sure How to Do binabayaran It. siya para perform yung Call Me Maybe. Actually. Diba? Oo. So may mga dream ka bang ganun? Like, gig na dream, ganyan. Ano ba? Ang weird kasi yung kapag nangyari to, okay na ako. Hindi Oo. kasi siya big, hindi siya gig eh. Okay. Ano siya, gusto ko lang mga si Alicia Keys. Yun lang. Kasi, Allegedly Ay, nagsasmoke hindi kasi, siya. Oo nga eh, baka hindi Oo, siya nagsasmoke siya. Ah. Hindi siya- na allegedly. Nag-ano siya, nag-guest siya dun sa podcast ni Wiz Khalifa. Nag-smoke sila. Oo, Nag-bake nag-smoke sila sila doon. doon. Nasa nakaganon siya yung salita. Tapos kung anong wisdom yung sinasabi niya. Damn. Yun lang. Bigyan mo kami ng quote ng wisdom ni Alicia Keys dun sa podcast. Uy, Sabi mo, ang may hirap wisdom naman. Marami yun. Pero ikaw ba? If nagsasmoke. If If nagsusmoke ka, feeling mo mas nagiging creative ka? If nagsasmoke ako. Which is hindi. So hindi ka nagiging creative kasi hindi mo alam. Hindi ko creative. Sabi nila, mas nagiging loose ka kasi. So parang hindi mo ino-overthink lahat. Kasi 'di ba parang as creatives, minsan yun yung kalaban natin na yung pagka-perfectionist. I don't know if that still happens to you. Pero yun, parang we're too critical about, baka ganito niya, baka ganito yung tunog, ganyan. Pero kasi pag nakasmoke ka daw, hindi hindi mangyayari masyado. Parang you just Saka yung allow judgment yourself to eh. flow. Oo. May flow ka. Yung critic mo sa sarili mo, na parang, di ba? May ganun, di ba? Yung, Sorry guys. Natatawa kami kasi nandito pa si Seb. Tapos gumagano siya tuwing napapanggit yung smoke. Allegedly nagsasmoke siya. Pero allegedly lang. At saka, yung smoke na to, Yossi to ha, kasi di ba pag stress ka, nagsusmoke ka Yossi, masyado ko yung ano. 7 to Can't smoke. relate. Oh, 7 to seven smoke, to smoke. smoke na Yossi. Hindi naman vape, ganyan. Pero yun nga, yung critique din sa sarili mo na yung standard ba? Na parang, ito yung previous kong, may ganun ka ba? Parang ito yung previous kong kanta, dapat yung next kong kanta mas malayo sa previous kong kanta. May ganun ba? Oo. Siguro meron ako parang assessment na ginagawa. Pinapakinggan ko yung mga drafts ko. Tapos parang, kumari, papakinggan ko lang sila like sa perspective ng listener. So parang I give it time na makapag-detach ako dun sa process para mapakinggan ko siya from an outsider's perspective. Gets. So pag pinapakinggan ko siya, tapos meron akong nararamdamang disconnect sa pakiramdam, yun yung tinitingnan ko. Parang okay, what could I do on the next song? Ano yung pwede kong skill na i-practice? Kunwari, the way I layer harmonies. Yung kinds ng nota, I mean yung nota na magkakasama. Di ba yung numbers yun, di ba? Oo. So yan parang, ano ba yung pwede ko pagsamahin? Anong pakiramdam kapag 251 yung magkasama? Or anong pakiramdam pag, Yes. parang Galing. gano'n. Parang isa-structure ko siya in a way that resonates most with me. And feeling ko nakokonekta ko yung pakiramdam for the listener. Parang gano'n. Okay, so speaking of critic, sino sa tingin mo yung biggest critic mo? Sarili ko. Sarili mo talaga? Yeah. As in like, wala kang pinapakinggang ibang critic na nangyari sinabi sa'yo? May mga friends ka ba na parang, uy, pakinggan Oo, mo to." yan, ganun. Mga ganun. Kasi minsan ako ganun eh. Kunyari, Oo. si Jessie. Si Jessie, Pag may bago akong choreo, parang, uy, quiz check mo naman. Parang ganun. Wala lang, para lang may ibang mata lang, ganun. Most of the time, yung mga ina-ask ko is mga friends ko na mahilig sa music, pero hindi sila marunong gumawa ng music. Yung appreciative lang sa music. Oo. Kasi parang I don't Shit, want okay nga rin yun. I don't want to Oo be too stiff with technicalities. Parang yung mas gusto kong, yung mas important kasi sa akin is, yun nga, I make you feel something. If you understand the message behind the song and it changes your perspective or your life in a way, yun yung mas importante sa akin. Parang Ang ganun. ganda nun. Ganda. Sobrang... Kasi hindi naman lahat na makikinig sa'yo gets nila yung technical. Oo, Yeah. totoo din, Yeah. totoo Ang din. audience mo talaga is gusto mo as broad as possible. Oo. Oo. Totoo. Tsaka ibang market yun eh, may Jacob sense, Collier. may sense pala pag dati nag-viewing kayo, tinatanong mo, ano sa Hindi. palagay mo? Personally, May- honestly. may sense pala yung Oo, sinasabi kasi mong ganun. pag wala ka talaga alam sa sayo. Hindi, diba? Hindi, ganun naman talaga yung point of view ko pagka Sakit nun. nagbibigay ako ng review sa Sakit inyo. nun. Oo, hindi, Kung ako yun, honestly, masaktan ako. Pag mabilis lang pagka nagpapa-comments ako,
usually umaabot ako ng yung set ko pag di pa tapos. Umabot ng mga 20-30 people na nanonood. Pero hinahati ko siya sa kalahati na sobrang galing sa pagsayaw or pagbuo ng pyesa. Kalahati wala talaga. Kasi yung goal mo na parang... Oo, nandun ka sa wala talaga. Oo. Yung goal mo na gusto mong maabot na technically sound siya, but at the same time, it will connect to most of your audience. Parang yun yung... Yes. Oo. Yeah. Yung gitna. Oo, yung gitna, Gitna. yung perfect. May times ba na yung music mo, gusto mong maging sobrang weird pero nafe-feel mo na parang shit, baka di nila na magets. May ganun. Kasi ako, may ganun ako sa dance. Oo, yung sobrang Ko na experimental parang nung gagawin mo. gusto kong gawin to Pero dahil hindi yun alam ng mga fans ko, baka pag ginawa ko yun, parang man, that's too weird. Does that Baka maging stop ganun. you from creating it? Hindi rin. Hindi Hindi rin, ah. oo. Minsan, Ang kasi maganda yung naman- pinaka-gusto niyang gawin next sa stage. Ang pinakamaganda naman sa kapag may fan base ka na, kahit anong gawin mo, Yeah, absorb ididig talaga. nila yun. Kaya nga gusto niyang itry yung sa stage kasi sure daw siya may sisigaw, that's art! Oo, totoo yan. Pero totoo yun. Gino ko yun sa Meron talaga last siya, episode. gusto niya talagang gawin yun. Oo, oo. Pero yun, may gano'n ka ba? May ganun pa. O wala ka pa naman sa parang too weird concept na kaya mong i-release na parang Oo. feeling mo hindi naman siya too weird for the people to take, digest. I think meron. I have a couple, pero parang yung mindset ko kasi with the things I create, parang the fact that I get to release it out into the world and the fact that I won't doesn't affect Yeah, yung damn. pagka... Alam mo yan, Damn. parang it's still so valuable to me kahit hindi siya marinig ng ibang tao. So parang that allows me to just create whatever I want. And then I just pick the ones na I allow the world to see. So may Parang mga ganun. kanta kang never ikaw lang nakakala. Oo. Or close friends lang. Okay na ako dun. Speaking of what you created, meron ka bang ever na pinost mo sa Spotify or sa YouTube mo na parang, ito delete ko na to, pangit pala lumabas nito? Ganun. Like yung bigla kang nagka-doubt na, nyari, 2 years nang, or 1 year nang nandun, let's say few months nang nandun, marami ng views, ganyan. Na-realize mo, "Shit, di ko pala gusto to, delete ko na lang." May mga ganun kang time. Oo, Dumami may yung ganun. views eh. So tama yun. Tama yun. Tama yun. May ganun pa rin, syempre. Oo. Sabi nga nila, pag di ka nagka-cringe sa past self mo, ibig sabihin, di ka nag-improve. Totoo. Ibig sabihin, okay cringe-worthy lang. ka pa rin gagawa. Sa isang buong buwan, sabihin natin na ilang kanta na susulat mo and ilan doon yung approve mo at Oo. hindi nakakapasa sa taste mo. Oh. Yung nagsistay lang sa vault, Oo. ganun. Siguro kung susulat ako ng 25 songs, para mga dalawa, isa lang doon. Damn! Yung, minsan wala. What? Kasi, kunwari, there's a certain topic that you write about. Sometimes it takes you 10 songs to get to the form na gusto mo na talaga. Na parang, ito na yan, this is a perfect way to say it. Parang ganun. May Gets. ganun ako. Gets. So I can write like 10 songs about the same experience. And then, may isa lang doon na magsa-stand out na this is the best way na na-represent yung experience na yun. Yun lang Yes. yung ilalabas ko. Yes. Parang ganun. Hindi mo iniisip minsan na parang maybe one of these might connect more? Parang gano'n? Wala kang regret na gano'n parang what if ito pala yung tama? Parang gano'n? Hindi mo naiisip yun minsan? May ganun. Pero at some point, you have to make a choice eh. Yes. Parang, you just need to make a choice. Eh, pag hindi nag-work, edi learn from it. Parang ganun na lang. Nagkaroon ka na ever ng intrusive thought na tayo susulat ko to kasi magpa-viral tong hayop na to. may intrusive thought ka ng gano'n. Tapos nung sinulat mo, biglang, puta, di nag-viral. Meron nga gano'n. Yung mga epic fail moments na akala mo, shit, ito maganda to, gano'n. Tapos biglang pag-post mo nga, hindi siya nagkaroon ng maayos na reception sa tao. So far, wala pa naman. Ganon. Okay. Kasi I can't say na malayo na yung reach ng music ko kasi nag-start pa lang ako mag-release recently pa Yeah. lang. Tapos parang ngayon ko pa lang din naaaral kung paano ko mapapalawak yung reach ko eh. Siyempre, marami pang live stuff na iniintindi. Ayun. Gets. Oy! Eto na, lumipat kami sa Brewskis. Sa third floor lang to kasi may gagamit ng studio. kasi Sino yung gagamit? Fem Manila, shoutouts, Jim Lloyd Tambot. Yes, kakapanalo lang nila sa DS. Congratulations sa Fem Manila. Solid. Sa Japan nangyari yun. Anyway, we're here. We're back with Mimi. Sa Mimi- Brewski. Sa Brewskis. Thank you ulit, Bruce. Salamat, Boss Jill. Yes. Salamat, Mateo, sa pizza. Smirnoff, baka naman.
Lagi namin kayo promote. Oo nga eh. Ay, sawa na ako ng sweldo. Going back kay Mimi, may tanong pa ako doon sa, sorry, about to sa love in general. Okay. It doesn't matter kung ex mo or like recent love or love for friends or love for music. Okay. Love in general. Okay. Does love affect yung kung ano yung lyrics? Specifically lyrics. Okay. Kasi kung kunyari, tinanong niya kanina, yung kung may kanta ka ba for your ex, ganun. Kung deserve nung tao na yon or hindi niya man deserve, is it worth your time to put it into actual paper, yung words na yon kahit hindi niya marinig or kahit kung ano man, kung kahit marinig niya or what? So parang to express it lang. Oo. Paano mo siya, In-express. nagigets mo ba yung question ko? Kung ginagawa ko ba yun? So, Oo. like, necessary ba siyang idaan mo sa songwriting or writing to express your emotions or your feelings? I get, and necessary, I don't know if necessary is the word eh. Parang, ano ba? Yung ginawa ko kasi siya last time, yung song ko kasi Sigurado, it's definitely for someone. And that Yun yung person, title? Sigurado yung title. And that person knows that it's for him. So narinig niya na? Narinig niya yun for sure. Damn. Did it include the lyrics, putang ina mo? May ganun. Sigurado ako, puta. Ganun eh. Sigurado ako, tarantado ka, Oo. nahuli Parang kita. ano, Ganun. ang tag dito, actually, merong ano eh, after kong i-release yun, after ko i-release yun, at the time, parang it felt good kasi medyo nandun pa yung emotions that come with writing the song. Pero habang lumilipas yung oras at saka yung mga buwan, ngayon looking back at it, pinapakinggan ko siya parang, damn, you were mad. She was mad. Another Like, question is, ano, nung sinusulat mo ba yan, umiiyak ka o galit ka? Noon, galit ako. Paano yung itsura ng galit? Umiiyak na galit. Edges! Edges. And also, do you know if yung ex mo din na yun has a song about Oh well, that's what the happened? thing, hindi ko siya ex. It was a, ano lang siya, Ayos ha, tapos sinulatan mo. situation. Ship. Yeah, situation. Pero yun. Pwede mo bang in-name drop to? Hindi, Hindi ba? Ayoko yan. Dapat Kasi ba? goods na kami, Showbiz ang goods na puta, kami. Okay. Pero kumbaga, siguro, with that question, parang, iniisip ko, may nararamdaman kasi yung shame eh after, na parang, damn, parang medyo irresponsible ako dun with my emotions, na, kasi syempre you put out, vibration yan eh, you put it out into the world. Parang minsan nafe-feel ko na that doesn't really represent who I am right now at least. Pero nare-reach ko din yung acceptance na no, that was me at the time. Oh. So parang that's still a part of Oo, me. puno So, ka pa rin naman na and emotions. yeah, and a lot of people resonated with it. So parang it did its job. So parang okay, I'm okay with Gets. that. Pero may mga times na parang I don't feel happy about how I express myself through my songs din. Ganun. Gets. Yeah. And speaking of love pa rin. Oo. In terms of love, like, do you prefer having a partner na same, Profession. Perfect. or parang, kahit ano naman, ganun? Oh, good question. Kunyari, may nakita kang, hindi ko alam, magikero. ganun. Hindi, kasi nag-isip ako sobrang random na profession eh. Yeah. Parang magikero, ganun. Tubero. Oh, hindi Hindi, naman, singer tubero. yung mga yun. Yung banda, oh. Banda yun. Pero kunyari, ganun. Tapos parang, Ah, damn. Ganun. siguro as long as it complements what I do. Parang walang specific profession eh. Okay. So, you prefer na nasa creative industries din siya? Hindi naman Sana. necessarily creative. Like, kumari, he's good in finance. So parang, maka-complement nun pag nagtayo na ako ng businesses ko, Oo. pag yung music ko, maandar na. So, parang ano Gets. siya? So parang it complements your my life. weakness Yes, exactly. to make you strong. Yeah, and as long as I complement din yung buhay Oo. niya. It's more of that, kung compatible ba. Oo. Yung kung ano meron kami. In all aspects, honestly, Oo. not just career. Parang compatibility is more important to me now than So, dito a sa lot Balls of Deep, things. Okay. mahilig kami sa issue. Pwede mo ba akong bigyan ng top 5 mo ng overrated, properly rated, and underrated na musicians? Oh, wow. Dito sa Pinas. Oo, overrated muna. Tapos tingin ka sa camera habang sinasabi mo. Okay lang yan.
Kung Okay lang yan, hindi naman nila kayo mapapansin eh. kung sikat man sila, hindi naman nila ito mapapansin. Shit, ang hirap. Kung sumikat ka na at napansinan nila, at least sikat ka na. Alam na nilang sikat ka. At alam na nilang overrated sila sa mata mo. Tangina, wait lang sa overrated Oh, go lang. Oh, sige, properly rated muna. Properly rated. Fuck. Dilaw. 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 Yeah. In fairness. Ganda nung bago nilang album. Si Giga Marie. I love her music. Dalawa pa lang. I think si Arthur Neri. I like his music. And his voice is Yeah. Lala ng range ng Dream collab ko yun. Si Arthur Neri. Buti na lang sinagot mo kasi tatanong ko yan mamaya. Sinong dream collab mo? Arthur. Dream collab kita. Arthur Neri. Arthur Neri. Baka naman. Pag di ka nag-collab, you're missing out. Properly rated ka raw. Oo. Properly rated. Sino pa ba? Wala naman sa, ano diba, yung Oo, era. kahit ano. Doesn't matter kung sino sa tingin mo. Tingin mo sa Francis M. Overrated. Opinion mo yun eh. Properly rated. Hirap pa. Si Kuya Will, properly rated ba siya? Sino? Si Kuya Will. Will reveal it. I mean, sa target market niya, it works eh. So, So, properly rated. Kanya, Oh, yun ang properly important natin. rated Kuya by Will, shout out sa'yo, target Kuya Will. market, diba? Baka Pajama ready ka. ka sponsor. Will. Pwede naman kami mag-record sa yatin mo. Oo. Sino pa ba? Aiza Sigera. Oh, Dang! shit, oo nga, properly rated. Talaga? Yes. Ice na siya ngayon. Never pa ako nakapag-explore ng music niya bukod sa pagdating ng panahon. Yun lang yung pinaka Yan yung song na una ko natutunang kantahin. Talaga? 3 years old ako. Oo. Yeah. Wait, sobrang ilang taon idol ka na, siya. if you don't mind? 25. Bata mo pala, malayo pa yung future. Malayo pa yung future. Yes. Overrated. Overrated. Kuya Will din. Si Kuya Will. Sige, sige. Overrated. Shit. Last na, underrated muna kasi parang... Sige. Oh, sige. Underrated. Parang pinapralang lang natin yung agony. Sasagutin ko rin Sige, naman sige. Underrated. Si ate sa labas. Feeling ko underrated siya Oo nga, eh. I feel Underrated na artist. Underrated. Kahit hindi naman OPM, diba? Oh! Hindi, OPM Ay, lang. OPM. OPM lang? OPM. Parang masaya. Fuck, ang hirap naman ito. Underrated, si Kayla. Tsaka si MC Einstein. Oh, MC Einstein. Yeah. Oh. Zia Quezon. Oh, Sino yun? Zia. Si Zia Quezon. Man, if you would see her shows, oh my God. Ano yung pinaka-famous niya? Na sobrang... Yung ano, ako na lang. Ako na lang. Yeah, dun siya nag-boom eh. Alam ko naiyak si Jacob dun eh. Si ano, Feo Pano. Sa jazz community. Sino yun? Jazz. Sino sa yun? jazz eh. Sa jazz Oo, kaya sila. hindi ko Pero kilala. sobrang galing na singer and artist. Oh. Speaking of jazz, alam mo, wala lang, sorry. Mimi. May recently, 2 weeks ago, nakikinig ako ng avant folk music. As in yung mga, sa mga weird shit. Pucha, high art yan ah. Gago pre, basta high, di ko alam. Nakaka-high siya kahit di ka anything high. Actually, kung gusto mo ng magandang... Pero hindi, nakaka-high yung music niya. Actually, medyo nag-boom ulit yung jazz ngayon. Like, may mga hotel na nagpapa-jazz music, as in jazz night. Oh. Ganun. Yes. Weekly. Oh. Di ko lang maalala if Admiral yun or... Basta some old hotel in Manila na 5-star din naman. Parang Admiral nga. Di ba? Oo. Yun. So if gusto nyo, if naghahanap kayo, search na lang yun, Jazz Night. Tapos, basta 5-star hotel in Manila, most probably Admiral or Manila Hotel. Damn. Either dun sa mga ganun lang Solid, siya. solid. Wild siya. As in, makikita mo yung mga underrated jazz drummers natin, underrated jazz performers natin. Ganun. So, Pero ang sad na parang hindi masyadong tinatangkilik ang jazz dito sa Pinas, no? Ah, I mean, merong target audience for sure. Oo. Pero alam mo yun, hindi siya Ano kasi siya nationwide eh? known. Niche eh, medyo niche. Oh, tsaka ano kasi Philippines eh, very conservative. Eh, ang jazz, it means sex. Oo. Kaya, hindi siya masyadong, ano dito, parang sa tabu pa rin siya. May tabu side, may tabu I side think pa rin siya. history din. Oo, Hindi naman sobrang kasi yung di ba jazz parang sa nag-start history sila na. sa black community din, ganun. So, it's hard to promote it dahil yun nga. Pero, Napanood when nyo na ba yung you- Sinners? Sorry, Sinners. Oo. Di ba? Oh my God. Maganda. Nasa It's ano ba the yun? best film for me ngayong Nasa taon. HBO Max HBO. ata siya. Oh. Oh. Yung Pero scene, online ano? din meron. Yung lahat din Sabi ko, Umukay to, para panoorin Ay, yun. sorry. Pero Pero ngayon for me, yan ang best film ngayong taon. Pero sa Western music, by the way, jazz is for high people, like for society.
Like, lahat ng society events, mostly jazz yung pinapatugtog. Mm. Kaya hindi ko magets bakit di pa rin ma-accept dito. Mm. So, yun. Yung So, jazz o yung ano? yung jazz. Okay. Yung ano? So, Ito. speaking of underrated. Underrated. Nakakaapat ka pala. Last. At yung isa sa mga pinaka-gusto kong band, they're called Extrapolation. Ooh. Sobrang, oh my gosh, you guys should watch them, I swear. Sige. Sige. I-take note namin yan. Oh, eto na tayo. Eto na tayo. Eto na. Shit! Alam mo yung natatawa ako kasi I have names in my head. Pwede mo pero- ba kaming Pwede pag naman binigay natin mo? i-bleep eh. Pwede bang pag binigay mo silang 5, bigyan mo lang ng one reason why? One reason why. Oo. Pwede ba i-bleep? Oh, pwede Bleep na naman. lang. Oh, bleep na lang. Baka Sige, kasi sige. makasalamu ako. Oo, sige. Sobrang haba ng video, ito lang yung na-clip. Oh, nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Ito yung real Si. Oo. Sorry. Sige, Pero, sige. sa ano ko to subjective to sa standard ko. Oo naman. Oo. Damn. Oh, God. It's kind of over. Di, sige, mamaya ako My reason is Ay, di, sige. that Tap na natin. it's not something I haven't heard before. Yeah. It's more of that. Kasi dun ako nai-impress sa artists when they make me feel new things. Or parang, when I get to hear your music, it shows me your world. Parang ganun eh. So parang, I guess so far with what she's put out, parang I really don't see her that much. I hear all of her influences, but I don't see her. So, Parang it's share more ko of lang. Yan din yung isa sa criteria ko pag nanonood ako ng dance na performances. Whether competition, Authenticity. concert, ganun. Authenticity. Like, kung ano yung naramdaman ko, if nagustuhan ko ba yung saya ninyo, napavibe ba ako with you guys, napag-groove ba ako with you guys, ganun. Kasi yun na lang din yung meron ako eh. Like, kaya akong makinig sa inyo, kaya ko kayong sabayan if ever sa groove ninyo, ganyan. Pero pag di ko na, wala na siya. Ganun. So, yun lang. Yeah. Yes, Share ko lang. yeah. Pero kasi, siguro, when we say, sa akin kasi, since subjective siya, I mean, there's still a lot of things that are good about this Yeah. artist. It's more of just, this is why it doesn't resonate with me as much. Parang Yeah, ganun. I Pero of agree. course, kung trip ng ibang tao, of course. Oo naman. doesn't At saka take at the away end of the from- day, it's your opinion. Yes, yes. And doesn't say anything about Yeah. kung gaano man kahusay yung artist na yun. Alam mo yun? It's just me. Anyway, next. Oh, Yeah. interesting. Kasi parang for me, sumabay siya sa... parang, Curious ako eh, kasi parang yung mga... Sorry. Nag-choreo ako ng ano niyan, ng isang kanta niya. Kahit di. Hindi, okay lang. Okay lang. Sa opening niya sa nung may ABS pa. siguro parang kasing, di ba, Arthur Neri blew up. And then he came along. Gets. And then, ito yung unang-una ko naalala comment ko nung narinig ko yung song nila magkasunod sa radyo. Sabi ko, si Arthur Neri ba to? Pero ba't parang iba yung sound? So parang, nung tumagal naman, so far, nakita ko naman yung identity niya, separate from Arthur Neri. Yeah. Pero there are still so many similarities na parang, Gets. kumbaga, siguro, yun nga, to make an artist remarkable for me, parang gusto ko yung mga wave starters. Yeah. Yung hindi yung, parang medyo less impressed ako sa sumasabay sa waves. Parang ganun. Parang yun. So siguro, it's just that for me. Parang, medyo nakasabay lang dun sa Arthur Neri wave. Masyado malapit nung when he blew up eh. Magkadikit na Siguro yun din, yung timing eh. Parang, tas ngayon, sobrang dami ng artist naka-boss ni Arthur Neri. Hindi, pwede ka magmura by the way. Ay, Feeling ko, okay. kanina ka pa nagpipigil. Okay. Hindi natin binibigyan. Yeah, yun. Parang So sino yung mga yun? Para malagay natin sa overrated. Oh my gosh, no. Hindi ko na Nakakadalawa ka maano pala. yung name ng iba. Sino Sige, pa ba? sige, go. Overrated. Feeling ko paro. Hindi, joke. Hindi, go. Hindi, properly yun. Properly rated yun. Properly yun, magaling sila talaga. Siguro si ano. Si Ellie. Shit. Si ano. Oh. Actually, feeling ko maganda lang siya, kaya malakas yung charisma niya sa crowd. Talaga. I guess. Yeah. Feeling ko. It's a big factor. Magaling that lang she's- talaga siya sa crowd eh. Like, wala namang extraordinary sa Which boses. I think for me, mas covers eh. Dahil covers yung... Yung pa. Doon siya mas... Yung pa. Mas naturally, Pero pag ganun kasi, di ba, hindi mo naman masyado... Parang you don't get to know them talaga as an individual. Yun. Pero Bobo kasi, ako. pero ang crazy kasi ang ganda rin na nangyari paano siya nag-blow up, di ba? Parang sobrang consistent ng team niya, like nag-YouTube Yeah. live talaga. So parang there's still hard work there. Siguro it's more of the artistry I'm talking about. Ganun. I mean, if she was aiming na sumikat naman as a singer, Yeah. then, okay. Gets. Good job. Good job, go. Yan. Sino pa ba?
Si anong rate mo kay First Time si Janela? Dionela. Si Dionela, I like his music kasi. For me, I like na ini-embrace niya yung the way he writes. Yeah. Parang Tsaka feeling ko mag-grow pa yun eh. si anyway. Dionela, I don't think he's overrated. I mean, Properly. properly rated naman. Yeah. Kasi you see the skill in the way Yeah. he produces things eh. Yung And he lyricism, produces, yeah. he produces the music. So parang you see the skill there. It's just unique lang yung writing niya talaga. Na kung kumbaga parang if you don't have the eye for it, hindi mo siya ma-appreciate. Kumbaga sinigang tas may gold flakes. Diba? Oo. Ganun. Sinigang sa buko, parang ganun. Di ba? Pero pag artist ka, parang actually gets eh. Oo, di ba? Pero parang ganun eh. oo. Yeah. Overrated. Sino ba mga ngayon? Mga sikat ngayon? Pre, No comment! I feel like nung nagsa-start siya, okay siya. Pero nung tumatagal, nung nag-commercialize na talaga siya, feeling ko dun siya naging overrated. Pero ang galing ng bagong vocalist. Oh, yes. Pero teatro guy kasi yun. ito, may tanong ako. Oh. Alin ka dun sa tatlo? Feeling mo? Overrated, underrated, properly rated. Oh, damn. Siya parang narcissist naman sa Hindi, ikaw. Ako kasi para sa akin, underrated ka. Yun nga, para sa akin, underrated ka. Oo. Kasi kung hindi nyo alam, meron si Mimi Music kaka-release. Hindi, kailan mo ulit na-release yun? Tapos dapat magkukulab tayo. yung... Actually, pa-released yun. Oh my gosh! So, pwede pa na. Yes, kasi ako... Anong gagawin mo dun sa collab nyo? Magluluto. Sasayaw ako, ano ko. Okay. Malay ko ba magra-rap ka? Hindi. Pero kasi ako, ever since nung na-realize ko din sa career ko sa dancing, mas ako, parang mas nag-grow ako kapag nakikipag-collaborate ako sa non-dancer, I think. Martin Naling, yung spoken word, si Jarlo. So parang tinitreat ko yung dance ko nowadays as parang hindi na, dati kasi to inspire which is yun pa rin naman yung goal natin as an artist. Pero ngayon parang as a bridge na ako ngayon, feeling ko. Para to inspire pa din. Pero kasi dati focus ako sa akin na parang gagawin ko to kasi gusto ko sila ma-inspire. Ngayon parang may kipag-collab ako sa'yo para ma-inspire natin silang dalawa. Parang ganun. Good. Angas. Oh, Right? that's so nice. So parang Jobert La Chica. mas na siya, mas yung purpose ko mas hindi na I guess parang mas community-based na siya. Mas intentional siya sa community. Kaysa sa parang mas sa akin. Oo. Yun lang. Okay. So para sa akin, underrated ka Thank talaga. you. Solid. Pakinggan na, feeling ko din niya. Hindi ko pa napapakinggan. Siguro mamaya pauwi. Pakinggan niya. oo. So, Pero- underrated, overrated, properly rated. Properly, I Properly. guess. Oo. Properly. Kasi alam ko naman na if I put in enough work, my music is enough to speak for itself. So parang mas more of ako yung kailangan gumalaw. Para I feel like ano rin sila sa ganyan, parang you only get underrated or overrated when you make it sa big stage na talaga. Like if sikat ka, if marami ka na masyadong nakikinig na kasi yung pagiging overrated mangyayari lang rin yan sa fanbase mo. Ganon. And magiging underrated ka lang din kapag wala ka pang fanbase pero lahat ng fans mo as in parang alam mo yun, kunyari yung mga properly rated na mismo yung nagsasabi na itong taong to underrated kaya dapat pakinggan ninyo. Ganon. So parang dun pumapasok yung tenure nung makikinig sa'yo. If Yes. talagang may fans ka na nag-overhype sa'yo, most probably magiging overrated ka. Pero if the industry greats said na ito underrated, doon ka magiging underrated talaga. Pero kapag ka kunyari So, underrated ka na, industry great na yung nagsabi. Oh, actually. Oo nga, no? Actually, So, hindi pang industry great, no? Actually, siguro, sa experience ko, may mga, syempre nakababump in ko na rin mga idols ko. Si Aiza Sierra actually Talaga? nakakanta na ako sa harap niya accidentally. So parang pag nami-meet ko naman yung Ano mga sabi niya? tinitingala Steve, ako sa... ganun din. Tinanong niya yung number ko, tapos kung may nagmamanage na daw sa akin. Oh. Pero hindi na siya nag-message ulit. Ay, oo. So yun parang, lang, oo. anyway, Papansin pero lang natuwa pala. siya. Natuwa naman siya. Solid. So parang, so far na may mga tinitingala ako sa music scene. When they hear me sing naman, parang, damn, may gano'n naman silang reaction. So I guess, sige. Pwede. Speaking of record label, meron ka na bang record label? Right now, wala. Yeah. So, Nako. sariling production yung ginagawa mo. Yeah. Daming kilala to si Mateo. Yes, yes.
Indie. Tingnan natin, no? May komisyon ba ako? Pwede natin pag-usapan yan. Pwede natin pag-usapan Lagi yan. mo na uwi lagi Pre. doon. Oo. Pwede natin maghirap kasi pag-usapan. ganun today. Oo. Oo. We give Napapag-usapan. credit and money where money and credit is due. Yes. Yeah, actually, I feel, Of course. Yes. oh, in any industry naman, Any it industry. works that way. Yes. Oh. Diba? Usually ba sa music industry, ganun talaga? As in, kailangan mapansin ka ng labels? Hindi ko kasi alam eh. Kasi It helps. tayo mga dancer kasi It parang helps. self ano tayo eh, promotion helps. ano eh. Kasi heavily commercial yung music eh. Yeah. Para sa akin, it matters na makilala ako ng mga dapat kong makilala. Yung mga kailangan kong makilala. It's more of that. Kasi parang I don't want to know everyone. Gets? Kasi paano kung kunyari, sabihin natin kunyari Sony or ano bang Universal. ganun. Tapos parang Mimi, sign ka din. Pero paano kapag na-water down na yung music mo? Tapos hindi na, di ba usually ganun, pag may hawak sa'yo, Yeah. ito, Kontrolado gusto na namin yung ito mga- image mo, tapos parang di mo na magagawa si Mimi. No. Sa una pa lang sinaset ko na expectation na yun. Parang I'm open to feedback and collaboration. As long as at the end of the day, dapat hindi mako-compromise yung message that I want to put out. It's more of that. Tapos parang, check mo rin sa clause ng contract kung parang I like requesting yung specifics sa ganun. In terms of creative license and all that stuff. Ano yung mga limitations ko. Parang gusto ko malinaw yung liberty ko as an artist Gets. before I sign with someone. Pag kinolab ka kay Kuya Will, okay lang sa'yo. Pero Neo Soul talaga. Oo, pero si Kuya Will Uy, mag-adjust sa'yo. eto, Oo, siya eto. yung- To be fair, to be fair, si Kuya Will, sobrang galing na drummer. Oo, Talaga? Oo, Like, hindi mo alam. May mga clips One siya sa... of the best in the OG. Philippines. Oh my Oo, magaling niya. God! Oo, magaling Like talaga before siya. siya naging kinain ng commercialism. Talaga? May mga konting video siya na sikat din. Dahil lumalabas pa din yung Oo. ano niya, o pag yung nagboborakay siya, Oh, ganun, that's tapos crazy. papalo siya. Sobrang Ikaw galing yun niya. ah. Solid si Kuya Will. Pahit ka ganun, ikaw kakanta, si Kuya Will drummer mo. Oo, Parang siya John mag-beat Mayer make. lang. Pwede. Oo. Pwede. Oo nga, no? Pwede. Pwede. Kaso Sisigat ka parang nun. weird na Mimi featuring Kuya Will. Hindi, pero baliktad. Hindi, pero pagka ganun ang mangyayari, lalabas Kuya Will featuring Mimi. Ay, oo nga. no? Kasi mas... Kasi bigger siya eh. First time nasa harap yung drums sa sasalita. Kumakan. Yan ka lang, upo ka lang dyan! Yung intro ng music nila, tugutugutugutugutugutug. Ay, drum solo. Imbis na yung intro yung ano, yung kakanta yung nasa likod. Yung intro niya. Weird. Oh, 1, 2, 3, siya nasa likod. Di ba yung drummer yung magsiset up na last? Oo. Ang kulit mo, Kuya Will. Oo. Pero ang galing, ganun pala. Galing, di ba? And ano, I feel like, sige, speaking from the part na talent manager or nag-manage ng artist, I feel like I agree to that na you have to check the limitation. That's number one. Kasi if ililimit ka niya dun sa part na you have to abide to the commercial rules, definitely mabubura yung pagiging Mimi ng music. Yeah. Ganon. And ako as a talent manager or as an artist manager, isa sa ginagawa Talaga? ko for my artist. Oh, Sino? secret. Gago, hindi ko De, pero alam may yun, mga ah. ilan. Bago na naman Mamaya. ako natutunan sa'yo. Mamaya, ikukwento ko Lapit mo sa'yo. talaga. Sila Adi, sila... Hindi, mga ano to, mga painter. Siya may hawak na. No? Nalista Hindi, mga painter, sa mga painter. Ano yan, parang ang una kong ginagawa talaga sa akin is you have your liberty to experiment. Ganon. You tell me your concept, I will make it work sa curation. Ganon. Kasi syempre kapag ikaw yung manager, mas responsibility mo paano mo papasikatin yung artist using or utilizing their talent, number one. Number two is their craft. Kasi hindi mo pwedeng i-tarnish yung craft nila with the commercial mindset. Or with the commercialized standard, ganun. Kasi definitely papangit yan. Like if mag-a-abide ka sa lahat ng collectors mo or sa lahat ng listeners mo, ang mangyayari dyan is magiging iisa yung tunog ng music mo or magiging repetitive yung artwork mo and you don't want your artwork to be printed type, ganun, or you don't want your music to be templated. So yun, isa yun sa mga ina-avoid ko when I manage artists. Solid. Yeah. Eh, meron Gago pala. lang talaga. Gago lang talaga yun. Pero talino din eh. Kasi sinasabi niya yun na parang kailangan may mostly gago para pag nagsalita na ako ng seryoso. Oo, no? Lahat, Talagang pati yung- doon kanya makuhuk eh. Pati yung mga nakikinig natin, nakita mo, di ba, dun sa isang episode, like the point of view of an architect, karamihan, engineer yung gumagawa, ganyan. So, sabihin kita nyo, naniniwala kayo sa akin. Event next year na may kinalaman sa art tapos dance. Oh, actually, meron akong idea na pwede nating gawin Ngayon ako together. nag-propose eh, no? Sa podcast ako nag-propose, no? Hindi, ako yung magpo-propose sa'yo. Ikaw yung Ah, mag-gather ng dancers. Madali lang Ako yan. mag-gather ng artists Oo. and artwork.
Si Mimi, isa na. Pwede na ako kumuha ng isa. Sasayaw ako. Kasi Hindi, lahat to eh. sasayaw dapat. Hindi, lahat. Gusto ko lahat. May singing, may... Ay, i-pitch mo sa akin yan. Sige. Pero ako, i-pitch ko sa'yo is dance and paintings. Okay. Ganun. shit. Basta maganda yun, sobra. Sobrang lalang Okay. idea na to. Crazy. Wala pang gumagawa nito. As in, pag na-pull off natin to, Oo. tayo na, one of the best na tayo. Okay, isa pang question, Mimi. Go. Kung hindi ka kumakanta, feeling mo ano yung other passion mo na parang, shit, this is cool. Oh, shit. Mukbang. Bumukbang! Criticism. Feeling ko film. Damn! Oh. Same. Film. Super. Creating. Ano bang course mo dapat? Na trip mo? Yung titake kong course ng Oh. college. Actually, I wanted to take psychology. Mm. Kasi I like studying the brain. Pero, yun, nalihis ako eh. Nalihis sa arts. Ayun. So, pero yun, Film. parang right now kasi medyo, yung ngayon nagde-develop yung interest ko ulit sa film. So, So you love watching films? I do. Anong feeling mo? Anong Favorite favorite mo film ngayon? Nightcrawler. Oh my God, Jake Gyllenhaal. Oh Yes, my God. Jake Gyllenhaal. Nice. Yeah. Nice, Yes, nice, yes, nice, nice. Sorry, meron akong isa. Okay. Medyo weird question. Connected doon sa kanina. Teka, ba't nandito ka? Dito na ba ako sa Nakita, di ba? Kaya ako na dyan. Dito ako eh. Kaya ako nandito eh. Kasi hindi ako sure kung kita na ako eh. Shit. Oh, go ahead, Kita question na mo. ako. Kita na pala ako eh. Hindi pa nakuhula ako dito. Okay lang yan, bro. Yung speaking of yung kanina, di ba, parang yung control ng record label, ganyan. Naisip mo na ba if ever na parang ilang percent nung art mo or nung sarili mo yung willing kang Damn, ganda i-give yan, ah. away Technical. just to be able to get Oo. the The record message label across. or yung gano'n na at the same time yun, keeping your artistry and yung honesty ng work mo. Parang ganun. Naisip mo Ganda. na ba siya? Sige, 15% lang. Si Jacob nag-a-apply para maging host dito. Oo. Oo, ginaganda Training niya. Paul yan. Steve, baka naman. Training niya yan, training. Tapos alam mo, sabi niya pa sa akin nung isang gabi, sabi niya, puta 10 minutes away lang pala yung venue niyo sa akin. Nagising ako, 9:30 kanina. Sorry, Mimi, go. Siguro, sorry, go, Mimi. siguro in terms of yung isa-sacrifice ko, parang feeling ko wala talaga sa cards ko na isa-sacrifice. 5% gano'n. Parang hindi, ililiko ko lang siya na onte. Parang feeling ko, I'm down to negotiate on terms. It's more of, medyo non-negotiable sa akin na hindi ako naiintindihan na sa person ng taong lalapitan ko. Yes, yes. Kasi parang, hindi ko kasi siya nakakita na ako lang may kailangan sa'yo eh. Kailangan mo rin ako. Like, Yeah. because I have something valuable to put on the table. So, going into, parang, yung inaayos yung deals with people, parang, I go with it with the intention and mindset na I have something to offer. Hindi ko pwedeng isipin, hindi ko pwedeng ilowball yung sarili ko just because I'm not sure if lalaki to. Kasi, if you're just open to learning, anything can grow big eh. Parang medyo I go into it with that. So parang in terms of the people I work with and kung magsasign ako ng contract with you, I need to make sure na nakikita mo talaga yung vision ko. Yes. That's the first thing. Kasi if hindi ko yun makakita, I won't even go into talks with you at all. Oo. Yes, yes. Yeah, and the numbers, I guess it's more of kung percentage yung pag-uusapan, it's more of okay, kung malaki yung i-invest mo sa akin, then of course you're gonna have a mag-a-adjust yan eh. Stake nung ano eh. Exactly. So, pero ang mindset ko palagi is it needs to be fair for both. Like, because I'm not in it to earn money, it's more of I just want to experience. Yung na pala tulungan this. to, wala ko ikitain. Joke lang. The thing is, parang I know I can earn big money someday, pero I'm not Joke. too greedy on that. Yeah. Alam mo yun, parang Pwede mo siyang sampalin, ha? Oh. gusto ko lang, actually, Sampalin siya. Gusto nila lang sampalin siya. Sampalin siya. Oh. parang yung success Papakita ko sa'yo. Tarantado ang puta. Parang feeling ko in the future, happy na ako na masama ko yung friends ko sa success. Na kung ano kikita ko, kumbaga pa nag-overflow yung blessings, mabibigyan ko rin sila. May mga friends ka ba ngayon na kasabay mo? Naka-batch mo? Na parang Sumabay sa trend kumakanta mo. din? Oo naman. Sila Bukod, Mark, sila I mean, Jude, yan. sa iba pa, bukod sila sa mga kilala ko na. Wala.
Dami rin eh. Mga friends ko sa Tiny Bar, sila sila. Basta, almost all of my friends naman are musicians. Meron ka bang mga clients na nag-request na ng song, tas parang same nung tanong niya, na parang tinone down mo yung kung ano si Mimi? Kasi sa amin, sa dance community, meron akong, kunyari ako, feeling ko ikaw din, meron akong Jobert na pang Jobert lang. Meron akong pang workshop lang na class. Kasi may mga ibang tao magte-take. May pang competition akong pyesa na parang ibang version to pag competition. Meron akong pang concept video lang, pag video lang. Tapos meron akong parang i-hire ako ng SM, pang SM lang siya. Ganon. May ganon ka ba? Oo, meron. Pag mga merong nag-hire sa akin before parang, alam mo yung mga piniplay sa Pure Gold, gano'n. Parang ako yung kakanta nung song na yun. Solid. So ano yun, pag binigay nila may lyrics na ganun kakantay mo may nila. parang siyang voice actor. i-arrange mo yung vocals na konti, pero parang... Sino fix kumanta sila. nun talaga? Wala pa. Taga Parang Pure Gold lang. Oh, hindi. Bumili ka ng pansit kanto. if hindi mo daw Mura natatanong. lang dito ang mga sabon. Ganon. Ganito ako siya eh. Kaka-apply pero kung di mo daw natatanong, siya daw gumawa nung sa SM yung year. SM. Di ba ngayon sinungaling ako? Medyo matanda na yun. We got it! Sorry, Mimi. Yeah. Kaya ko mga tapa ko. Okay. Pero ganun, may ganun pala. Oo. Tapos, nag-stick pag sila ganun, dahil may original na kanta na, hindi na ba ganun kalaki yung bayad nun? Kasi parang... Walang bayad. Same pa Commercial rin. use yun eh. Yes. Kasi ipi-play yun sa answer. Nag-live music ka rin. Like, live instruments ka rin kung nag-gig ka. Pwede mo ba kaming sampulan? Ay, Nakita ko lang dito, di na patay na. O hindi, to. pero sa anib namin, invite ka namin, tas perform ka. oh, sige, Oo, G. Yes, oh my gosh. Sobrang May, excited. sige, speaking of Anib, no, may naisip na ako tungkol sa Anib natin. Since kami nila tayo, tapos yung producer yun ng ano na to. Feel ko maganda mag-perform lahat ng naging guest natin. Maganda yan. pwede. Maganda yan. Pero yung iba kakanta. Yung Oo. Si Dustin, kakanta. Masaya. Oo, ganun talaga. As in, makulit lang talaga. Anyway, going back to the topic. Ayun, pwede ka ba namin makuha Oo naman. Ng libre? Oo. Hindi, grabe ka naman. Hindi. G lang. May token naman. Sinabi niya na yung TF niya kanina. May token, may token. Tapos kukunin mo ng libre. May token. Meron naman. Meron yan, May syempre. token, definitely may token. Isa pa, connected dun sa kanina, na parang yung percentage. Kasi kanina ko pa tayo, pero sobrang simula pa lang. Parang ilang percent yung, and you can mix it if you want, parang ilang percent yung para sa'yo, ilang percent para sa nakikinig ng music. Ang ganda ng mga tanong ni Jacob, ha? Oo. Okay. Sige. When same din with dancer, na parang alam mo may manonood at makikinig doon sa arts mo eh. So parang ilang percent yun na parang, uso ko nga tong step na to or itong lyrics na to para mas relatable siya, parang gano'n. Or how much of it is closer dun sa raw na sinulat mo lang originally, parang gano'n. Siguro, 30% of it goes to making sure na the lingo matches the target audience. Kasi parang there's a certain way of speaking about things that won't be, parang hindi siya ma-absorb ng 13-year-old. So parang I try to write it Sorry, in a 13 years parang in the simplest way. Parang sabi nga nila, di ba, if you can teach it ng mas simple, mas... If you can simplify things for people, mas maiintindihan nila. Olivia Rodrigo, Taylor Swift, na sobrang gets ng mga bata eh. Yun yung one day resonate with yung mga ganun. Oo. Yeah. Siguro ganun. Parang, pero it's more of, tinatry ko na kung sino ako talaga, mag-resonate naman yun sa kung sino yung, alam mo yun? Yeah. Kung sino talaga yung, kung para kanino yung songs na yun. Kasi meron naman eh. Yun yung pipili nung yung audience may pipili ng music. Oh, exactly. Nice. Exactly. That's how you get loyal supporters kasi. Last question, Mimi, before natin Yes. i-end to. Dahil sa moment na to, feeling mo, kung gagawa ka ng song, ano magiging title ng moment na to? Ng moment na to. Itong podcast guesting Oh, mo with wow. Balls Deep. Nakita ko may Title podcast, lang, title. nakita ko may podcast guesting siya, parang di siya enjoy. Hindi, joke. Overrated. Magsusulat ako ng song about this moment. Ano title? Anong title niya?
Smokes. Allegedly. Smokes. Open and close parenthesis. Allegedly. Puff, puff, pass. Ayan. Allegedly missing you. Kasi ex niya iniisip niya buong time na nandito tayo. Gag, hindi na, no? Ay, hindi na to. Saan na nga? No. Okay, so pakisagot. Title ng song. Tsaka yung magiging first lyrics niya. Oo. Pangin na. Umaba. Title lang. Yung beach na rin, tsaka yung ano. Sa totoo lang. Totoo nga. Sa totoo lang. Maganda, maganda. Kasi ayaw natin ng filtered. Yeah. Totoo. Sa totoo lang. Oo. Okay. Ito na yung title ng episode na to. Oh, Sa so, totoo lang. to close it Sa totoo out, lang. Mimi, tingin ka sa camera, Okay. plug mo, gigs for the coming Oo. year, and then saan ka nila masusupport, social media handles, Okay. shout out ng mga gusto mo i-shout out, do whatever you want. Doon. Okay. You can check out my music. Ay, hindi. Mag-thank you muna ako. Ang dami din. Thank you so much sa panonood ng episode na to. And thank you so much for having me, guys. Shout out to you guys. Wala naman ako magagawa, sabi ko, suit, makasipado si Mimi. Hindi, ako talaga Joke lang, joke lang. Ako talaga nagsadya. Joke lang, joke lang. Yeah. If you want to check out my music, you can follow me at Mimi Music PH. That's MIMI Music PH on Instagram, Facebook, Spotify, Apple Music. Everywhere. Yeah. You can check out my YouTube then. Meron akong upcoming podcast of my own this Damn, coming January. Pwede ba kaming guest mo una? Anong pangalan ng tong podcast It's called na to? the Reset Podcast. I'm gonna be talking about a lot of my experiences in childhood and how that shaped my perception of how to deal Solid. with life and all that stuff. Yeah, if you're interested in that, check it out this coming January. Solid. Yeah. Salamat, Mimi. Thank Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Upcoming much. gigs, wala? Wag muna. You can check out my, if you want to see where I perform, follow me. Yes. Yeah. Maraming salamat. Mimi, salamat. Thank you. Bluesky, salamat First Block Studios. you. Salamat sa lahat ng mga nakikinig. Salamat Undone Collective. Yes, Undone Collective Ano for yan, sure. mga heroes natin. Yes. At kita-kits ulit sa next episode ng How Deep Can You Get? Buzz deep. Yeah! Napagod na. How deep can we get? Balls deep.